Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sa totoo lang, dapat tayong mamamayan, maging mapagbantay tayo dito sa impeachment na ito ni Sara Duterte. Kasi papunta na ito sa Senado. Papunta na ito sa Senado, mga kabunyog, mga kababayan, sigurado na yan. Ngayon, pagdating sa Senado, maraming nagtatanong, Attorney, ang mga senador kaya ay makuha kaya yung 2/3 na boto? Kasi kailangan 2/3 eh. Out of 24, dapat 16. Makuha kaya yung 60 na boto ng mga senador? Mga kabunyog? Alam nyo, ano ito? Pwedeng makuha yan na 60 na yan na boto ng mga senador. Kaya yan. Kung ang mga senador ay boboto based sa kanilang konsensya. Halimbawa, lalabas na yung mga ebidensya, lalabas na yung mga testigo sa Senado. Actually, dito pa lang sa Kamara, nakita na natin, tambak na ang mga testigo at ebidensya. Pero matatambak pa yan lalo at makikita pa lalo natin yan sa Senado. Kasi sa Senado, pwede nang isubpi na yung mga bank records, mga bank accounts. Dito kasi sa Kamara, hindi sinubpi na eh. Pagdating sa Senado, yung hindi binuksan na box ng income tax returns, bubuksan na yan. So marami pa. At doon sa Senado, madidetalye pa lalo yung mga hindi maipaliwanag na yaman ni Sara at ni Mans Carpio. So ibig sabihin, pagdating sa Senado, nakikita natin lalong madidetalye, lalong makikita ng taong bayan ang mga anomalya, ang mga katiwalian ni Sara Duterte at ang mga hindi maipaliwanag nilang ninakaw na yaman. So makikita yan sa Senado. Ngayon, mayroong mga senador na kahit pa makita na ang ebidensya, ay malamang boboto pa rin na i-acquit si Sara. Halimbawa si Marcoleta, si Amy, si Bongo, si Bato. O yan, kahit balibalik ta rin pa ang mga yan, sila Padilla, kahit tambak na ng ebidensya, hindi niyan iko-convict si Sara. Hindi iko-convict. Pero yung ibang mga senador naman, halimbawa sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, sila Win Gatchalian, sila Lito Lapid, sila Mig Subiri, sila Loren Legarda. Yang mga yan, pag nakita nila na galit ang taong bayan, magiging naman yan, mag-iisip yan kasi mga politiko yan eh. Tatakbo sila sa susunod na eleksyon. Halimbawa itong sila JB Ejercito, sila Jingo Estrada, tatakbo sila sa eleksyon. Ang iniisip nila, nakikita na ng taong bayan, tambak yung ebidensya, tapos hindi nila i-convict si Sara, magagalit sa kanila ang taong bayan. So ngayon, tayo dapat na mamayan, sa panahon ng impeachment ni Sara, maging mapagbantay tayo. Alam nyo, nangyari yan nung panahon ni Erap. Ano yung nangyari nung panahon ni Erap? Si Erap, mayroong second envelope. Yung second envelope, nakalagay doon yung tungkol sa Jose Velarde account. Mayroon siyang deposito sa bangko, sa PCI Equitable, na nagkakahalaga ng, ilan ba yun? Mayroon akong noon. Ayan. Ito mga kabunyog. Yung Jose Velarde account, ano yun? 3.2 billion. O ngayon, itong Jose Velarde account, si Clarissa Ocampo, yung official ng PCI Equitable, siya ang nagpatotoo na nakita niya mismo si Erap na pumirma doon sa form at ang ginamit niyang pangalan, Jose Velarde. O ngayon, bubuksan sana yung second envelope na yan. Ang laman nun, 3.2 billion. Pag nabuksan yon at naipakita na may 3.2 billion nga talaga doon, wala. Talagang si Erap doon, mahuhubaran. So ang ginawa ng mga senador na kakampi ni Erap, hindi nila pinabuksan yung second envelope. Hindi nila pinabuksan yon. Nagbutuhan yung mga senador ang lumabas 11-10. Yung 11 na mga pro-Erap na mga senador, hindi nila pinabuksan yung second envelope. Anong nangyari? Nagalit ang taong bayan. Bakit hindi nyo yan papabuksan? Gusto naming makita yan. So, hindi Sa kabila ng galit ng tao, ang ginawa pa rin ng mga senador na pro-Erap, hindi nila pinabuksan. Kasi kung bubuksan yon, mahuhubaran talaga si Erap. 3.2 billion ang laman nun.
nung second envelope na yon. Ngayon, dahil hindi pinabuksan, nagalit ang taong bayan. Yan na yung EDSA People Power 2. Yan na yung ano. Kaya ano ito, itong panahon na ito ni Sara, babantayan din natin ang mga senador. Kapag marami silang tinatago, ayaw nilang pabuksan ang mga dapat malaman ng taong bayan. Halimbawa, ayaw nilang pabuksan yung bank accounts ni Sara, ayaw nilang pabuksan yung income tax returns ni Sara, ay magagalit ang taong bayan niyan. Magagalit tayo niyan. Kaya dapat, actually nitong mga nakaraang araw, ang Bunyog nagrarally lagi doon sa labas. April 14, nandun ang Bunyog. April 22, nandun. Kahapon na naman, April 29, nandun na naman ang Bunyog. Ang usapan namin sa Bunyog pagdating sa Senado, babantayan natin araw-araw ang nangyayari sa Senado, yung trial sa Senado. Bakit? Para kapag ang mga senador ay nagpapasaway, pinuprotektahan nila si Sara sa halip na yung interest ng bayan, kikilos tayo, gagalaw tayo. O yon. Kaya sana kasama namin kayo sa patuloy na pagbabantay sa Senado. Ang Bunyog magiging araw-araw halos doon pag may hearing. Babantayan natin yan. Kasi dapat na tayong taong bayan, bantayan natin para itong mga senador na ito ay hayaan na natin sila Ruben Padilla, sila Amy Marcos, sila Bongo at Bato. Hayaan na natin sila Marcoleta. Ayan, talagang balibaliktarin mo yan. Hindi yan buboto para i-convict si Sara. Pero yung ibang mga senador, siyempre titingnan pa niyan ang taong bayan, ang timpla ng publiko. Sila Loren Ligarda, Mig Subiri, Win Gatchalian, sila yung magkapatid na Bilyar, magtatansya pa yan ng sentimento o ng damdamin ng publiko. Kaya tayo namang publiko o mamamayan, ipakita natin ang damdamin natin. Kapag medyo itong mga senador na ito ay pinoprotektahan si Sara, kalampagin natin. Yan ang gawin natin. Katulad ng ginawa natin noon kay Erap, yung impeachment ni Erap. Kaya sana samahan nyo ang Bunyog. Nakikita nyo nung nakaraang April 14, April 22, April 29, nandun yung Bunyog sa 3 araw na yan. Tapos ngayon, pagdating sa Senado, nandyan din lagi ang Bunyog. Sa mga nagpapadala ng suporta sa Bunyog, yung mga pinapadala nyong suporta, yung mga donations ninyo, salamat, nagagamit namin yan sa laban na ito. Hindi natin tatantanan ang Senado. Kung ano ang ginawa natin noon kay Erap, di ba? Ano ang ginawa noon kay Erap? Prinotektahan nila Tessie Aquino Oreta si Erap. May pasayaw-sayaw pa si Tessie Aquino Oreta noon, di ba? Yung Lambada Queen. Anong nangyari kay Tessie Aquino Oreta? Pag-eleksyon, 2007, talo na. Hindi na nakarecover si Tessie Aquino Oreta. Yan ang mangyayari sa mga senador. Kapag garapalan nilang prinotektahan si Sara, magagalit ang taong bayan. Alam nila yan. Kaya tayo namang taong bayan, ang mamamayan, dapat maging tayo, visible tayo. Ipakita natin na tayo'y nakabantay. Binabantayan natin sila, ang mga senador. Imaginin nyo, kung tambak ang mga ebidensya tapos i-acquit nila, magagalit tayo niyan, ang taong bayan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.